Hello guys! Welcome back to the channel. Today, meron tayong bagong good news para sa inyong lahat. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano mag-apply ng trabaho at manirahan dito sa Australia. Alam nyo, ang Australia ay napakalakas ang ekonomiya na may mataas na living standard. It remains as one of the most prosperous in the world. It is divided into 6 states and 2 territories. Papakita ko sa inyo yung mapa. Ayan. So, isa sa mga territories dyan ay Northern Territory. So, the Northern Territory is a vast and remote region known for its rugged landscapes. It is rich in indigenous culture and resource-driven economy. Ibig sabihin, marami kaming mga pinagkukuhanan ng pagkakakitaan dito. Like mining, energy, agriculture, tourism, marami pang iba. It is isolated, but despite its isolation, it remains a vital part of Australia's economy because of mining. And due to its small population, napakakonti ng aming population. Ang land area namin ay 5 times bigger than the Philippines, pero ang population namin ay wala pang 1 milyon. Interesting, di ba? Due to its small population, remote location, and limited local workforce, many industries struggle to find enough skilled workers. So yun ang problema at doon kayo papasok. Particularly in healthcare, hospitality, agriculture, and trades. Di ba? That's why the Northern Territory government introduced the Designated Area Migration Agreement o yung tinatawag na DAMA to address critical workforce shortages in the region. The DAMA offers visa concessions to make it easier doon sa mga overseas workers, kamukha ninyo kung gusto ninyo, to live and work in the Northern Territory as a pathway to permanent residency. Oo, permanent residency for eligible workers and their families. Oh, may word yan eligible. Importante yan. Ano ang mga eligibility criteria para sa isang aplikante? Number 1, qualifications and experience. Very important. Kailangan, pag sinabi niyong mekaniko kayo, talagang mekaniko kayo. So, kailangan, kwalipikado talaga. Tapos, tunay yung experience. So, pangalawa, health checks. So, mag-i-check kayo, x-ray and all that, para siguradong malusog ang mga pumupunta dito. Tapos, syempre, yung character check. So, importante na meron kayong NBI clearance, police clearance, etc. Kung ano pang may hinihingi, kailangan mag-comply. Alright, ngayon, application process for the NT-DAMA involves several steps. Una, employer sponsorship. Ngayon, ito yun Maghahanap kayo ngayon ng employer. Siyempre, tuturo ko sa inyo kung paano. Mamaya, sa tutok lang. So, yan ang first step na dapat nating asikasuhin. Maghanap ng employer na mag-i-sponsor sa inyo. Okay? Pangalawa, syempre, magsasubmit kayo ng mga dokumento. Alright? So, yung mga documents niyo, yung mga qualifications, certificates, kung saan kayo nag-aral, saan kayo nag-training, ano yung mga experiences, etc. Dapat nandyan yan. At sinasubmit ninyo. Okay? Tapos, papa-approvehan yan. So, ito na yung inyong sponsorship, ito na yung inyong application, dadalhin yan ngayon sa immigration for approval. So, syempre, immigration pa rin yung magdidesisyon. Okay? So, ngayon, pupunta tayo sa website ng NT-DAMA para hindi nyo akalain na ito ay moro-moro lang. Alright? Or video-video lang. Okay? So, papakita ko sa inyo yung website. Alright. So, ito yung website at yung link na yan ay ilalagay natin dito sa description box. Okay? Doon nyo i-click. Okay? Kasi hindi nyo makiklik dito sa video natin. Alright? Okay. So, punta tayo dyan. Click natin yan. Eto. Alright. So, NT-DAMA Occupations List. Di ba? So, napakaraming occupations na pwede niyong pagpilian or depende sa inyong skill sets. Alright? Sa inyong training. So, kayo ba ay account clerks, airplane pilot? Palalakihin natin para ayan, para makita ninyo. Agricultural, horticulture, air conditioning, napakarami. Guys, 135 itong numbers na to. So, mamili kayo dyan kung anong gusto ninyong Right?
So, ayan, napakarami. Baker, bar attendant, supervisor, barista, beauty therapist, beef cattle farmer, bookkeeper, bus driver. Lahat yan, pangangailangan dito. Mag-submit lang kayo ng mga applications. Okay? Ayan. So ngayon, mayroon pa isang balita. Right? 135 itong nakalista dito sa ating listahan. Di ba? Ngayon, sa usap-usapan, meron daw 300 plus na itong mga occupation list. So mas marami silang kukunin, mas maraming variety na workers ang kailangan ng Northern Territory. Kaya ayan, opportunity for you. Alright? So ngayon dito sa website, dito rin sinasabi yung kung ano ang subclass number ng inyong visa. Okay? So mayroon tayong 4-year temporary skilled shortage, subclass 482 visa. Meron tayong permanent employer nomination scheme, subclass 186 visa. At meron tayong 5-year skilled employer sponsored regional visa. So ito yung tatlong visa na pwede ninyong applyan. Okay. Now, may mga tanong. May mga nagtatanong sa atin, pwede daw ba dalhin yung pamilya? Of course, pwedeng dalhin yung pamilya. Biro mo, mag-isa ka dito 4 years. Di ba? So hindi, malulungkot naman. Di ba? So hindi po pwedeng mag-isa ka lang dito. Yeah? Okay? So dala mo yung pamilya mo, mag-aaral sila, yung mga bata. Tapos yung inyong misis, pwede rin magtrabaho. So dalawa. Di ba? So ganun lang yun, tulungan. Kasi syempre, bago kayo sa area, bago kayo sa lugar, so kailangan marami kayong dapat naghahanap buhay. Okay. So ngayon, tatanungin nyo ako, so sir, paano naman kami mag-a-apply? Sino yung mga employer? Hoy, kaya wag kayong umalis. Ito na yung susunod. Alright. So, balik tayo dito sa ating presentation. Teka. O yan. So, meron tayong tinatawag na Worker Connect. Government din to guys. Government app din ito. Okay? So, pagka sinabing Worker Connect, so ito isang app. Diba? Sanay naman kayo sa app. Marunong kayong gumamit ng mga phones. So, mag-Worker Connect kayo. Ito yung ilalagay ko rin to dun sa description box sa baba. Ito yung ating Worker Connect. Ayan. So, actually matagal na to. Kaya lang, walang nakakaalam kasi mahirap So, ngayon, sinasabi ko sa inyo, meron tayong mga link na pwede. Alright. So, dito sa Worker Connect, palalakihin ko Ayan. So, dito sa Worker Connect, pwede nyong i-type yung inyong skill set or inyong trade kung ano kayo. So like for example, let's say nurse. Alright. Tapos saan nyo gusto? Pwede kayo mamili ng region. So kung gusto nyo Alice Springs, Darwin, East Arm, Catherine, so pwede kayo mamili dyan. Kasi yan yung mga Northern Territory areas na gusto nilang palakasin, paramihin ng tao. So ito yung Darwin, yung pinaka-city dito. Ayan, yung nasa picture na yan sa video. So, kunwari, nasa Darwin tayo and then let's go. So, nurse kayo, gusto nyo magtrabaho sa Darwin, eto. Go tayo dyan. So, yan, makikita ninyo guys na meron tayong iba't ibang klaseng nurses na pwede ninyong applyan. Kung kaya, yun ang inyong specialty. Like nurse education specialist. Right? So, ito naman yung inyong mga employer, Northern Territory Government. So, sa government hospital siguro yan. Or wherever, I don't know. No? So, bahala na kayo. And then, nurse, midwife, management specialist, early career nurse, midwifery program, blah, blah, blah. Clinical learning education. So, nurse, level 4. Ito, may package pa. Remuneration package, $140,000 a year, dollars. To $150,000 yearly salary. Diba? Oh, yan. Rehabilitation consultant, research nurse. Ayan guys. So yan ang sinasabi ko. No, ayun, ngayon. Pag kinlik nyo ito, view job. Alright? Titingnan natin kung anong meron dyan. So makikita nyo yung job descriptions, including salaries. Diba? Department of Health pala yan, may isang vacancy. Who knows? Kayo yan, tinatawag. sa kakanood nyo dito sa Pinoy OC, kayo pala yan. Kapalaran, alam niyo na.
Di ba? Ayan, apply nyo lang, pindutin nyo lang to, and then you will go. Ano kayo, bibigyan kayo niya ng ng link doon kung paano kayo mag-apply. Lalagay nyo yung dulo niyan, actually. Teka muna ha, pwede ba ako dito? Halimbawa, mag-sign in ako dito. Tignan lang natin. Oh. Ayaw ko naman ipakita sa inyo yung lahat ng di ba? So, titignan lang natin kung anong meron. For as long wala kayong nakikita dyan. Yan, titignan muna natin, di ba? So, dito sa isang computer ko, lumalabas yung mga details. Job seeker. Pindutin nyo yan, job seeker. Ayan. So, hindi ko makita. Sobrang liit. Alright, so ngayon, nandito, please specify your current employment status. Tignan nga natin kung full-time, part-time, yan, di ba? Siyempre, nagtatrabaho na kayo ngayon, di ba? Sabi nga, may experience dapat. So, and then, please enter the region in Australia or country where you currently live. Indonesia, so kung saan kayo, Philippines, of course, nandyan din yan. Alright, so please select the industries you are interested in working in. So, ano ba to? Accounting, administration, nurse nga hanapin natin yung nurse. Health and medical pharmaceutical. There you go. So, kunwari lang. I am a citizen in Australia, non-citizen, blah, blah, blah. I have been nominated. I'm part of the... So, ano itong mga to? I am non-citizen but I Bali visa provider. Okay, so ito siguro kapag mayroon ng... So, teka muna, may pagkamalabo ito. I have been nominated by the NT government under the General Skilled Migration Visa Program Pacific Engagement. So, lagay na lang natin, di ba? Ito, NT government. Kasi yun naman ang pathway. Please confirm your age. For example, yung age ko. Oy, so lagay ko dito 15. So, kunwari kayo yan. So, di ba? So, tignan natin kung anong lalabas. Ay, bakit hindi nakuha yun? So, full-time. So, halimbawa, galing ka sa Philippines. Yan. New Zealand yung napindot ko. Ka lang ha. Pagtsatsagaan nyo lang akong konti. Ayan. Then, submit na natin. Tignan natin kung saan pupunta. Your public URL... blah, blah, blah. So based dun sa email ko, blah, blah, blah. Upload your... So, yan. Mag-upload na kayo ng resume dito. Okay? So, ngayon, wala naman akong i-upload dahil... So, magki-create na kayo ng Air CV, curriculum vitae yata, di ba? Alright. So, ngayon, yan. So, yung Air CV ninyo, mapupunta na yan din sa employer. Alright. So, yan, ganyan. And then, kung ang employer ninyo ay magugustuhan yung nakikita nila dun sa CV, and then, so, pwede na kayong sponsoran ng inyong employer. And then, pagka na-sponsoran na kayo, pwede na kayong i-submit ninyo yung pareho. So, siguro kailangan nyo ng agent. Hindi ako agent, so maghanap tayo ng agent para sa inyo or maghahanap kayo ng agent para sa inyo. Pero magre-recommenda kami dito ng mga reputable agents. So, bantayan nyo yan, yung aking recommendation. Hindi ako nangungumisyon, wala naman silang no? So, kakausapin ko muna kung pwede ko silang ilagay dito as, agent. Siguro naman, papayag yon. Alright? So guys, yan lang ang ating mga good news ngayon. So kung interesado kayo, mag-apply. Okay, so if you like this video, please subscribe and hit the like button para naman ganahan si Pinoy Aussie. Alright, so that's it guys. If you want to live and work with your family in Australia, check these websites and good luck. See you later.